Sa mga taong maraming kasing basher ang Poland eh. Oo. Kung sa palagay nyo hindi na fit sa inyo yung Poland, simple lang naman, pwede naman kayong umalis, di ba? Huwag na lang sanang discourage sa mga gustong pumunta dito. Oo, kasi may mga plano rin naman silang Oo. sa buhay nila na gusto rin naman nilang mag-explore. So, what's good mga kabrady ko? Kasama natin ngayon si Kuya Adrian, si Brady Eman para sa question and answer. Last 12/4 ako dumating ng Poland and sila Brady, ka lang kay Brad? Ako February Sabay kami. 7. 7. 7. Ano yung pinakakinabahan ka bago ka umalis ng Pilipinas, Brad? Yung pag-asa departures. May kaba naman kasi first time hindi mo naman alam kung ano yung mga issues na ma-approach mo doon sa pag-depart mo. Pero ako kinakabahan ako sa yun ako sa Dubai. Kasi doon talaga ako na-interview. Kala mo naman talaga eh. So tinanong ako doon na ano yung purpose of my travel. Kasi yung yung visa ko issued siya last November. Tapos nag-travel ako ng February. So tinatanong nila bakit delay yung travel ko. Yun. Kumbaga parang questionable para sa kanila. No? Matagal ko pang nag-travel. November pa yung visa. Sinagot ko naman na nakalusot naman sa awa ng Diyos. Pero ang higpit ng Dubai immigration. Ako naman hindi ako kinabahan sa departure sa may NAIA, Terminal 1. Saka pinaghandaan ko yung sa immigration. Hindi naman tinanong na yung sa e-travel. Sa e-travel. Gumawa naman ako ng e-travel. Pero hindi na siya naitanong, pinaghandaan ko. Basta kailangan gumawa ka. Ang naging kinabahan ako sa Dubai. Sa Dubai. Connecting flight. Baka mayroong mga itanong na iba. Wala naman. Okay lang naman. Medyo ang mas na-interrogate si ako. Si Daddy. Ano naman yung first impression nyo paglapag nyo ng Poland? Sobrang civilized. Pero goods naman. May mga may mga na culture shock lang ako. Kasi of course galing tayo Taiwan, di ba? Tapos yung mga hinahanap natin na mga convenient store, hindi physical, wala pala dito. Parang ganon. Yung hindi ako nakapaghanda talaga. Ako naman, naasahan ko sa kanya para siyang tulad ng sa Taiwan, di ba? Akala ko naman yung klima niya normal lang. Malamig pala siya. Dumugo na ilong ni Kuya. Nosebleed. Hindi pa gumagaling yung dugo sa ilong ko. So, meron akong observation sa mga Polish na sa tingin ko, disiplinado sila. Sobra. Super, oo. Yun din. Parehas lang din sila sa Taiwan na kailangan kung ano yung kinalat mo, linisin mo. Kumbaga, Rules is rules. Rules and regulations, talagang sumusunod sila. Sa palagay niyo, Brady, totoo ba yung sinasabi nila na mabilis makaipon dito? Sa'yo kung ano yung goal at saka perspective mo Pero kung ikaw, yung goal mo naman is pumunta dito mag-ipon, pwedeng ko makapag-ipon. Oo, kasi nasa tao Kasi yung nasa Taiwan tayo, hindi naman nakapag-ipon naman tayo. Sa akin naman, kung gugustuhin kong mag-ipon, siguro Makapag-ipon. kakayanin ko yun. Kumusta yung lamig? Kumusta yung lamig? Naka-culture shock ba, Kuya? Actually, sanay naman tayo sa lamig. Pero iba yung lamig dito, Iba mga yung brad. dito. Malamig dito. Sobra. Hindi. Malamig siya. Siguro pwede akong magtagal sa labas ng 2 to 3 hours. Pero beyond 2 to 3 hours, parang sobrang parang ang sakit na. Masakit na. As long as kumpleto yung suot mo. Suot mo. Gaya nga nung naranasan namin kagabi. Hindi siya pwedeng abutin sa gabi dahil sobrang lamig na sa labas. Hindi katulad sa Taiwan na pwede ka pang lumabas. Ano naman yung number 1 na advice nyo, Brady, sa mga papaalis pa lang or pupunta pa lang dito sa Poland? Prepare yourself. Maganda talaga. Mag-research kung ano yung kailangan, ano yung basic necessity needs mo na first day. Kasi ako, from my experience, hindi ako naghanda. Buti na lang talaga may pagkain. So kung wala ko tulad sa mag-isa ka lang, dating mo sa accommodation is wala namang mga Pinoy or Pinay. So ang hirap talaga. Sa una, kailangan talagang dalhin mo yung mga kailangan mo para naman pagdating mo rito, hindi ka mahirapan. Base sa inyo, Brady, para kanino ang Poland? Para sa inyo, kanino nababagay ito? Para naman sa lahat. Depende naman kung ano yung perspective mo sa buhay Kung ano yung goal mo. Bago ka pumunta rito, napaghandaan mo na siya. Tsaka pinakamahalaga talaga yung do your own research, di ba? Hindi pwede yung research talaga. Pupunta ka lang dito. Hindi mo naman
Di Hindi ka handa. walang plano. Rate your first week in Poland from 1 to 10 at bakit? 1 to 10. Kasi ako, wala ka talaga akong dala eh. So, mga nasa 5. Dahil wala akong dala. Tsaka dito, ang hirap maghanap ng mga utensils. Sobrang Totoo. hirap. Wala talaga siya, hindi siya available. Di katulad sa atin or sa ibang bansa na available lang sa mga store. Dito talaga hindi. Sasadyain pa sa Oo. ibang lugar kung saan yung store na available. Ano naman, Brady, yung may papayo nyo sa mga kabrady natin na papunta or pupunta pa lang dito pagdating sa documentation and sa preparation? Sa preparation sa documentation, ina-advise naman yan ng ng agency or yung kung may consultant kayo or may agent kayo, ina-advise nila. Basta yung list of documents dapat comply mo at saka follow mo talaga yung guidelines at saka huwag kang magpagawa kung may lacking of documents ka na ganito. Ipa-reconsider mo yan sa agent mo kung ano yung pwede nilang gawin or baka may other ways pa. Kunwari wala kang ganito, baka may pwede pang other documents na support doon. So wag kang gumawa ng sarili mong decision kasi magsisisi ka din pagdating sa submission ng documents sa embassy or sa BLS kasi sobrang keen to details yung embassy pagdating sa documentation. So malalaman at malalaman din nila yan. Tama. Ano naman yung pagpapasa ng documents? Kailangan lahat ng pwede mong ipasa, lalo na sa mga supporting documents. Ibigay mo na Bigay mo sa na. Malimit na babasa ko ngayon sa comment section. Ano masasabi nyo doon sa mga taong nadi-discourage or siguro hindi naging maganda yung karanasan nila dito sa Poland? Sinasabi nila na iba pa rin talaga pag sa Taiwan. Kanya-kanya kasi yung experience eh. Kumbaga, experience mo yun eh. Magkaiba naman yung experience iba. Kung pangit sa'yo, sa amin hindi. Yun. Pero please take your own risk naman. Kunwari magrarant ka tapos na-influensyahan mo yung goal nila is pupunta talaga ito na-influensyahan mo sila. 'Di ba? Nasisira mo yung plano nila. Nasa isipan Pero kung hindi naman maganda yung experience mo, just take it to yourself na lang. Magkaiba yung experience, magkaiba yung goal, magkaiba yung perspective mo papunta kung saan ka papunta. At saka hindi man lahat na bagay is mangyayari sa akin, mangyayari din sa'yo. Tama. Kasi magkakaiba tayo ng sitwasyon, 'di ba kuya? sa akin naman depende sa sa company na mapupunta mo, malalaman mo na lang pag nandito ka na. Oo. Kaya kailangan mong mag-take ng risk kung pupunta ka rito sa Poland. Tsaka kailangan maging handa ka talaga. Kasi kagaya niya, marami talagang hindi maganda yung karanasan sa Poland. Saka marami ang nababalitaan na depende rin sa company. Oo. Depende sa Depende din. company. Kaya dapat nga yung number 1, handa ka. Para hindi ka masaktan pag nandito ka na. Na kung kailan nandito ka, saka ka magraran. Di ba, Brad? Oo, totoo. Kasi saan ka naman mapunta, ganun din naman. Kahit mapunta ka pa ng Amerika or Kahit sa lugar Canada, pa. ganun din naman yung Europe sistema. or US na, Brady. Tsaka simple lang, Brady, sa mga taong maraming kasing basher ang Poland eh. Kung sa palagay nyo hindi na fit sa inyo yung Poland, simple lang naman, pwede naman kayong umalis, di ba? Huwag na lang sanang i-ano pa yung ibang tao, i-discourage sa mga gustong pumunta dito. Oo, kasi may mga plano rin naman silang sa buhay nila na gusto rin naman nilang mag-explore. Mag-explore. Advice na lang sa mga kabrady natin na nangangarap, patuloy na nangangarap pumunta ng Poland. Mangarap lang kayo. Kung kami nandito, baka kayo din. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung nakastart na kayo, as a agent nyo, kung paano yung paraan nila, paano kayo mapaalis. Gusto nyo pumunta rito sa Poland, tuloy nyo lang yan. Kailangan pagandaan mo. At malalaman nyo yan mga kabrady ko sa susunod ng mga kabanata namin 3. Kasi mag-umpisa pa lang kami sa trabaho by next week. Kaya antabayanan nyo kung ano yung magiging kapalaran namin dito sa Poland. Lahat ng preparation na pwede nyong pagandaan nyo na. Katulad kay Brad. Siya talaga yung pinakahandang pumunta ng Poland. Handang-handa, no? Sobra. Kasi nag-research ka naman ba? Nag-research ako. Kaya nga, katulad sa kanila nag-research talaga siya. Mga bago, mga newbie na pupunta rito, good luck sa inyo. Pagandaan nyo na. Follow nyo kami para sa magiging journey namin dito sa Poland. Para sa mga OFW tips and informative videos. Bye-bye! Next vlog guys, abangan nyo. Abangan nyo yung brand. Kung ano yung maging work namin at paano yung sistema ng work namin. Until the next vlog, bye-bye!